hayaan natin yung ating tagabantay sa ICI ang magbigay sa atin ng detalye tungkol sa inanunsyo kanina. Although alam ng iba, nakita na yung mga pagbumuka ng mga pinakakasuhan. Yun ang tawag. So, hayaan natin ang magkwento niyan ay si Arles. Arles! Jovi, Chiki at Mase, ngayong araw nga ay nagsumite na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ng case recommendation nito at ikalawang interim report hinggil sa isinasagawa nitong investigasyon sa mga manuwalyang flood control projects ng pamahalaan. Yung ilan sa mga lumabas na pangalan ay narinig na natin sa isinagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nandiyan na nga sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, maging si Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uya. Nais ng ICI na sampahan ng Ombudsman ang mga sumusunod na mga personalidad ng mga criminal at administrative charges kagaya na lamang ng direct at indirect bribery, gayon din ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law, maging ng plunder law dahil malaking pera daw ang kinauugnayan nito ng mga nakuha o nakulimbat umano na pera sa pamamagitan ng sabuatan ng DPWH engineers, kagaya na lamang nila Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, kung saan ang kanilang mga testamento at mga ebidensya na ipirenesenta sa ICI ang naging basehan ng ICI para nga pagulungin at mabuo itong kaso na ito. Pero nagkaroon agad ng mabilis na tugon dyan ang dalawang senador na iniuugnay nga kagaya na lamang ni Senator Joel Villanueva na sinabi na mula pa daw sa pool ay alam ng mga kasama niya sa Senado na talagang ayaw niya sa flood control programs, pero nandoon sa naging basehan yung ilan pa rin sa mga alegasyon ng mga DPWH engineers ng Bulacan na nakatanggap daw ito ng humigit kumulang 150 million na SOP o kickback doon sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. At sabi niya nga handa siya na depensa ng kanyang sarili at hihintayin kung ano nga yung lalabas doon sa mga papel na ipinasa sa Ombudsman. Samantala, si Senator Jinggoy Estrada naman ay handa na harapin sa hukuman at patunayan na wala siyang kinalaman sa anumang mga korupsyon at alegasyon nito ng ICI, kung saan naman sinasabi na nasa mahigit 300 million pesos ang nakuha niya ng mga projects dito sa investigasyon na isinasagawa ng ICI. Kasama pa sa mga binanggit ng ICI kanina na ito raw yung naging proseso ng pangungulimbat o sabuatan ay parang naging systematic kickback scheme daw. So nagsisimula ito doon sa mga mambabatas na nagsisilbing proponent ng mga proyekto, kung saan kapag naibigay ito sa mga district engineer at regional level na opisina ng DPWH, doon daw mamimili na kasunod kung sino yung magiging kontraktor. Meron pa nga parang lumalabas na placement fee doon sa mga kontraktor, kung saan kapag nakasama sa NEP o GAA, yung mga project na yon ay magkakaroon ng 10% yung proponent nito. Kapag naaprubahan naman na yung budget, ay dito na makukuha yung 25% na kickback o SOP ng mga ito. Okay, Arles, before tayo mag-Q&A, pakinggan lang natin yung at least some parts nung press con na inattendan mo kanina. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and crime does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, and pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed. This is our promise to our countrymen. Yung huling parte na yon, Arles, ay importante, lalo na at maraming reaksyon sa social media na parang, yan na, sila lang ba? So, sabihin, we will have more names based doon sa sinabi ng head na ICI. Alam mo, Jovi, sa totoo lang ay inihintay natin sa ICI dahil nakakita tayo at tinanong natin si Executive Director Brian Osaka kung itong mga mambabatas nga lang ba at mga dating opisyal ng pamahalaan ang dapat kasuhan dito sa kickback scheme na nakikita natin, pero ayon sa kanila,
kasama din daw doon itong sina dating Bulacan First District Engineering Office Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, no? At sa mga susunod pang araw ay magpapatuloy ang case build-up ng ICI at magkakaroon pa rin, no, maaaring asahan na masusundan pa itong case recommendation na ito at interim report sa Ombudsman dahil daw wala silang sasantuhin at talagang susuyurin hanggang sa pinakahuling ebidensya na may maituturo ng mga personalidad na may kinalaman dito sa anomalyang ito. Arles, si yung dating sundalo na si Gutesa ay i-consider ba nila na imbitahan dyan? Mayroon pa ba silang mga tatanungin o wala na yun? Sa ngayon, Chiki, ay wala pa tayong impormasyon kung iimbitahan nga ba, no, itong si Orlo Gutesa ng ICI. Ang huli natin na nakitang balita ay nanatili ito sa kustodiya ng Marines, no? Dahil nga nalaman itong mga nakaraang araw na meron daw mga umaaligid dito para masiguro ang kanyang kaligtasan, doon na raw muna siya mamamalagi. Bukod dyan, Chiki, no, yung usap-usapan din, ilang araw na kung ipatatawag nga raw ba ng ICI itong si Senator Bongo dahil sa post ni Senator Trillanes na nagbigay na rin ng kanyang affidavit sa ICI tungkol sa kanyang i-final ng kaso doon sa Ombudsman. Sa ngayon ay wala pa raw na mga bagong personalidad na tatawagin, bagkus ay hihintayin ang pag-resume ng mga pagdinig ng ICI sa November 11 onwards kung saan inaasahan na rin natin ang pagsisimula ng live streaming ng mga pagdinig nito. Okay. Arles, thank you for that report. Yan po si Arles de los Santos, ang ating mobile journalist. Salamat, Arles. Thanks, Arles. Pero wala pang guidelines, yung ICI for live streaming. Oo, wala We're pang waiting balita for that. doon. Kailangan kasi muna i-finalize yun, di ba? Pero Yung wala sa rin ICI silang ba yung sinabi. sinasabi Yung sa mo? ICI. Oo, sa ICI. Meron ako sa yung Ano? kung ang ICI ay para malabo pa yung detalye niyan, parang yung pagpapasahan ng mga kaso, mukhang gusto nilang i-live stream. Ang sinasabi mo, ombudsman. Ang ombudsman. Diba? Nauna pa sila na Kasi mag-live stream. kasi pinasahan na sila ng 5 pangalan, diba? Sa ngayon, 5 pangalan. So, tingnan po natin. Parang, syempre, gusto na rin nilang simulan, yung sa 5 pangalan. At may mga pahayag si Ombudsman Remulla kanina na na parang kung ano na yung mga plano nila ngayong parang may mga darating na sa kanilang mga bagay na pwede nilang tignan. So siguro pakinggan natin ang ilan muna sa mga sinabi ni Ombudsman Remulla before natin pag-usapan ang issue na ito. We're looking at the design where the PIs can also be viewed live. Kung pwede i-live stream na, pati preliminary investigation. All court proceedings are supposed to be public in nature. You should be able to step into the courtroom. Kaya we were looking at the bounds of transparency that we can adhere to in this office. Pati doon live stream. Kakaiba, kasi nung huling beses ako We're looking at the design. Nung nagko-cover ako ng Ombudsman, nung ano pa to, 90s pa to, sabi ko, Anyano Deserto time pa nga yata yun, personal ka po wala pa naman live stream, no? Yes. So personal ka pupunta doon, As hindi nga lahat laging open. Pero correct. Ito talagang kahit po tayong mga hindi mo ordinaryo, pero tayo mga mamamayan, talagang pwedeng makasilip. Kahit sino. Kasi natatandaan ko, di lang ombudsman, di ba pati Sandigan Bayan, kapag magko-cover ka doon sa courtroom, bawal nga pumasok ang cameraman Ang nakakapasok lang talaga, reporter, pero bawal ka ring mag-take ng footage and video, makikinig ka lang. Notes ka So lang. magno-notes ka lang. Pero pwede naman record, audio. No. Hindi rin. Bawal. Hindi rin. Para lang for transparency, papayagang makapasok yung reporters para malaman na totoo yung nangyayari dun sa loob ng korte. Pero bawal kang mag-record, bawal kang kahit yung audio, bawal. Natatandaan ko, eto hindi naman sa Sandigan, hindi naman sa Ombudsman. Court, yung Subic rape case, matagal na panahon na. Natatandaan ko, bawal din talaga yung video recording, audio recording sa loob. So meron tayong kasamahan na kaibigan na reporter na aside from being a reporter, napakagaling din niya na artist. So siya yung nag-sketch nung nangyayari sa loob. Oo, talagang ini-sketch niya para maipakita doon sa kanyang report na ito yung itsura. Yeah. Talo tayo dun kasi hindi ako magaling mag-sketch So, hi Joseph. Exactly. Stick drawing na lang, may label. Maricel. Kasi it's sa ibang bansa o lalo sa Amerika, meron talaga nagsisketch. Pero parang
parang hindi yung mga reporters talaga yun. Yeah. Pero Yun si talaga yung Joseph trabaho alam niya niya eh. eh. Oh, galing Oo. talaga eh. Yeah. Nag-fine arts kasi. Correct. Isi-skip natin tungkol kay kay Senator Joel Villanueva kasi pwede natin itawid yung usapin na ito doon sa pagpe-prepare po ng Office of the Ombudsman, doon sa mga next steps na tinatawag para doon sa mga paparating na mga pinakakasuhan ng ICI sa kanila. No? So, i-playback natin yun lang parte na yun muna. Validation of some information, but basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. So, mabilis. And we expect to be filing cases soon. Okay, so soon daw. Actually, parang yung first batch ready for filing ng November 25. Tama ba ako? Malapit na. Malapit November na yun 25. ha. Although next month pa yun, dahil mag-uundas pa muna tayo. no? Ay, oo nga ha. Ba't Eh, feeling ko November na ngayon? Correct. So, siguro marami pang paperwork for it to be officially filed by November 25 po, mga kapatid. So, umuusad, I think, tingnan natin anong susunod doon, di ba? Tingnan natin kung saan hahantong to kasi alam naman natin lahat kung anong gusto natin na may mananagot and very soon. Sabi nga ni Sec Vince Dizon, 'di ba, na before this year ends, pero let's see, cross our fingers. Tingnan natin. July, August, September, October, November. 4 na buwan. Medyo Mula nung nainip pa ha. May nainip ng mga kababayan natin. Nainip sila. Lahat tayo na overwhelmed sa laki ng perang involved. So parang understandable naman kung mainip tayo. Oo. Yes. Nakabuo na nga sila ng network at sistema dun para nakawan tayong lahat. Okay, so yan po mga kapatid, yung mga aksyon na aantabayanan natin sa Office of the Ombudsman.